panto. You're no good, can't you see? Brother Louie, 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 I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Ito ang kwento ng pagpunta namin ng Sagada at ng Baguio. Ayan, Sagada, day 1. Tinanghali na nga kaming dating. Pero ayos lang, sulit pa din. Napakaganda kasi. Nagpasya na nga lahat na lumabas para kumain ng pananghalian. Pagkakataon na para samantalahin ng mga view. Video dito, picture dyan. Tignan nyo naman, napakaganda. A few inches later. Yan, di na nga kami lumayo. At dito nga sa unang restaurant na nakita namin, dito na kami nagpasya na kumain. A few moments later. Tuluyan na nga kaming nagpa-register para makapag-tour. At ang una naming pinuntahan, ang Hanging Coffin. Punta kami sa Hanging Coffin. Kitang-kita ang excitement sa mga mata ng mga kasama ko. Siyempre ako din. Matagal na din nung huling nagpunta ako rito. Dahil nga nakahanap ng magandang spot, nag-picture-picture na kami. Bumaba ang aming team. What? Tamhin ang Hanging Coffin. Grabe talaga. Nakakapagod rin ang puro pababa. Napakatarik ng hagdanan. Pero isipin mo na lang, paano na naman kapag pataas na? Parang mapapakanta ka na lang ng spaghetti pababa, pababa ng pababa. Paano masabi? One eternity later. Yan nga, so pagkatapos ng mahabang paglalakad, ito na, natatanaw na namin ang Hanging Coffins. At dahil tourist spot nga, nagpicture na kami. Bago kami bumalik, dumaan muna kami sa simbahan ng Sagada. Ito nga daw ang nag-iisang Christian church dito. A few inches later. Pagkatapos nun, Sagada weaving naman. Makikita dito ng live ang paggawa nila ng mga tribal na tela. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-picture at mag-video. Dapat magpaalam ka muna. Sumunod nga ang pinasyalan namin ang Sagada Pottery. Dito nga ay may magtuturo ng paggawa ng pots. Nice. Once it's centered, everything starts with a cylinder. To make a cylinder, you have to pull the plate from the bottom to the top gradually. At syempre bago umalis, picture muna. Tomorrow. Pangalawang araw na nga at ang first destination, Marlboro Hills. Dito ay isang oras kami maglalakad para makita ang Sea of Clouds. Sobrang dilim pa nga talaga nung una. Para nga kami marurong turn. May nalaglag. Sulit ang pagod. Nung umpisa akala ko di ko kaya. Tsinelas lang kasi ang gamit ko, dumudulas pa yung mga paa ko. Mga panahon na ito, meron pa ang bagyong pumapasok sa Pilipinas. Sulit ang isang oras ng paglalakad. Tignan nyo naman, kahit saan ka lumingon, may ulap. Dito nga ay sinulit na namin ang pagpapahinga, pagbi-video at pag-picture. Habang iniisip ko naman, ang daang pabalik. Ilang grupo ang dumaan? Ay, hindi ang picture. Dito naman sa video pa.
Sila ang mga co-teachers ko, kasama ang school head. A few moments later. Magta-trekking kami 3 hours daw, or 2 hours pala. Maganda kasi wala kang masyadong makitang puno. Hindi sukal, pero maababa pa rin. Ayan, so balita namin, sabi nila mga 3 oras o 2 oras pa kami nakikita dun sa baba, pero dun yung alabs babuntok. Kaya nakagano ng kanya. Grabe. Magkapag kita may galis ka ta. Lari dito na yung tinatawag na suicide area. What? A few moments later. So tuloy-tuloy ang lakad. Mga ilang bundok din ang tatawirin namin. Napakahirap ng daan. Maputik at nadudula sa mga pako sa chitnelas na suot ko. Dito nga ay may nadaanan pa kaming sapa sa gitna ng bundok. Ginawa ko na ang pagkakataon para i-video ito. Hello! Kinakailangan kong hanapan ng paraan para makadaan. Soon after. Yan ang green ng lupa oh. Pero blue. Sabi nga ni Kuya, malapit na kami sa next destination namin. Ang blue soil o ang blue rock. Ito na kami sa Sea of Clouds kanina mismo. Yan, ang hamog. Yan. 1 eternity later. Kung mapapansin, hindi talaga siya kulay blue. Parang may pagka blue-green nga siya. Pero kapag natatapatan na ng araw, mas lumalabas ang pagiging kulay blue niya. Pagkakataon na namin para magpahinga at syempre, magpicture. Iba talaga pag naka-iPhone. Bago nga kami bumalik, ay dinaanan pa namin ang tinatawag na abandoned bus. Kinahaponan, gumala ulit kami. Dahil nga daw sa bagyo, hindi kami natuloy sa pagpunta ng kuweba at ng falls. Sagada pala siya makikita very well. A few moments later. Wala na nga kaming nagawa kundi mamasyal na lang. Dito sinubukan na nga namin ang tinatawag nilang lemon pie. Para ka nang bumili ng dalawa dyan. Lemon pie house. Di ko na nga mapigilan na kuhanan ang kanilang interior design. Napakaganda kasi talaga. Ito na nga ang lemon pie. Dito naman ang bakery na malapit sa tinuluyan namin. Next destination, Baguio! Sana all. Bago nga kami nakarating doon, napadaan muna kami dito sa highest point of the Philippine Highway. Sobrang ganda, sobrang taas. At ayan nga, may Sea of Clouds na naman. Balang araw, mamomotor ko din to. 1 eternity later.
Pagdating sa Baguio, nag-decide akong pasyalan ang dating school na pinasukan ko. Ang University of Baguio. Nakakamiss lang kasi dito ako nag-aalmusal dati. Madami na ang pinagbago. Pero dito, wala pang masyado. Pumunta naman ako sa mga lugar na pinupuntahan namin ng kaibigan ko dati. Dito sa gawing ito, wala nang tindahan na kinakainin namin dati. At dahil masakit na mga pako, di na ako tumuloy ng SM. Dito ko nang binibili ang cinnamon loaf noon na dating 10 pesos lang. Ngayon, 45 pesos na. Hanggang sa muli, paalam!